Isang biyaya ang pagkakaroon ng abilidad na makapaglakad sa tulong ng mga paa na nagsisilbing kasangkapan natin upang makatayo, makalakad at tahakin ng mahabang lakbayin dito sa mundo. Ngunit ang buhay ay hindi perpekto. Sadyang hindi masasabi ang kapalaran ng isang tao dahil sa isang pangyayari o di kaya sa isang karamdaman, maaaring ang buhay mabago ang takbo. Tunay namang masarap kumain. Nandyan ang matatamis at maaalat. Subalit naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang lahat ng sobra ay masama at lahat ng pagmamalabis ay nauuwi lamang sa pagtitiis? Ito ang tampok namin ngayon sa dokumentaryo na ito. Isang sakit, ang diabetes. Halos 3,000 taon na ang nakakalipas sa panahon ng Ancient Egyptians nang unang naitala ang kaso ng karamdaman na maaaring may ugnay sa diabetes. Nakitaan ito ng mga sintomas tulad ng labis na pag-iihi, pagkauhaw, at pagbaba ng timbang. Ayon sa National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, ang diabetes mellitus ay nakuha sa Greek word diabetes, meaning siphon to pass through, and the Latin word mellitus, meaning sweet. Noong 2021, ang diabetes ay pang-5 sa mga naging sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Sa 66,754,400 na tao sa Pilipinas, ay 7.5% na mga adult na may diabetes, na may total na 4,503,899 na kaso ng diabetes sa matatanda. Ang diabetes ay isang karaniwang kondisyon na walang pinipiling edad, kasarian, maging estado sa buhay, sapagkat lahat ay maaari nitong tamaan. Isa sa mga sanhi nito ay ang pagtaas ng blood sugar ng isang tao at hindi na sapat ang nalilikhang insulin sa loob ng ating katawan. Habang ang iba ay nakapamumuhay at nakakapaglakad na may 2 paa. Si Nanay Elsie, 50 taong gulang mula sa San Diego, Lian, Batangas, ay buong lakas na tumatayo sa laban ng buhay gamit ang kanyang nag-iisang paa. Kami ng LC upang interview siya at humingi ng mga katanungan about sa karamdaman niya na diabetes. May prior knowledge ka ba about sa diabetes? Di ba? Yung karamihan kasi sa ganun. Di ba may severe tapos may Oo. yung iba, dinadialysis. Ano yun eh, sa matatamis talaga yun eh, di ba? Gawa kailangan natin yung party ko. Tatanong. Tanong nyo lang, didisip po na yung mga demographic patanong. Ano pong maintenance nyo? Nagkamalan siya ng diabetes? Anong treatment ang gawang sa inyo? Ang harang siya, bakit di kayo nangyayari sis? Ano yan? Wala pa ba, Tef? Pati na lang. Ito po. May buwang kasama po ni Tita Ni sa So, let's start. Ano? Siya si Ginang Elsie Plata, 50 taong gulang, na nakakaranas ng sakit ng diabetes. Dahil sa sakit na ito, nawalan siya ng abilidad na makapaglakad. Ito ang naging ugat ng pagkawala ng kanyang kanang binti at paa. Una sa lahat po, magandang umaga. Salamat po sa pag-unlock po sa amin. Malugod kaming tinanggap ni Nanay Elsie sa kanilang tahanan.
Ako'y nagpa-check up, yun, nalaman ko nila na din, gawa nagkasugat ako. Yun, check up ako. Yun, sabi ng doktor na yun, meron daw akong mataas ang sugar. Napansin ni Nanay Elsie na mabagal ang pagaling ng kanyang mga sugat at nang kumonsulta siya sa mga doktor, napag-alaman na meron siyang type 2 diabetes. It starts out as insulin resistance. This means your body cannot use insulin efficiently, which causes your pancreas to produce more insulin until it cannot keep up with demand. Insulin production then decreases, which causes high blood sugar. Aray ang una. Yung una, unang sugat ko. Yung una, yung parang paltos, yung parang napaso. Di ba yun ay yung tapos may tubig, yun may tubig siya yun. Tapos pumutok yun. Tapos yun, naging sugat na siya. Pero hindi siya nalalim. Kung saan parang yung balat na natutok na. Tapos nalaki. Yun. Tapos dinala na ako ng Batangas, check up, laboratory lahat. Pero ang sugar ko, hindi naman totaling mataas siya. Minsan mataas, minsan mababa. Kaya lang, yung sugat ko kung saan parang na-infection na rin. Dahil nga sa hindi pagaling ng kanyang sugat, ay nauwi ito sa pagkaputol ng kanyang kanang binti at paa upang hindi na ito lumala pa. Kailangan maputol. Pag hindi naputol, lalong kakalat. Tataas po ng tataas. Kaya, pinutol na. Pero okay naman yung sa sa internal. Talagang yung may sugat lang po na gano'n. Yun lang Doon po talaga. nagsimula. Tapos, ang po ng doktor ay the best decision to do po ay puputulin. Tapos, sadyang talagang ako ng matamis. Na talaga. Alis na po sa diet. Nabanggit din ni Nanay na nung kanyang kabataan ay talagang mahilig siya sa matatamis, tulad na lamang ng kape, soft drinks at maging sa kanin. Isa ang dialysis sa karaniwang treatment ay binibigay sa mga taong nagkakasakit ng diabetes at sa kaso ni Nanay Elsie. Mayroon pong sinedyas po ang doktor na like dialysis or ano po? Wala po. Hindi pa naman po umabot. Fortunately po, hindi po umabot sa ganun. Hindi ako inano na kailangan mag-dialysis. Okay naman daw ang aking sugat. Basta yun lang talaga. Pag po may internal na po siguro pag dialysis. Pagka ganyan, kailangan ng dialysis. Kaya bilhin ng doktor ko sa akin, kailangan mag-ingat na talaga. Tsaka alaga po sa gamot. Alaga talaga. Tapos, bawal na talaga yung matamis. Iwas na talaga. Ano po naging epekto po sa inyo ng pagkakamera ng diabetes? Mahirap. Siyempre, kagaya ko, putol. Hindi ako makakalakad. Hindi ako makakagawa. Garin nila nga talaga. Ngayon po, kamusta po kayo ngayon? Okay na ako. Okay na po. Nakakarinig sa... Buti naman po. Ang pamilya po, like, tanggap po din po nila. Wala na naman po kayong nararanasan na Wala. Pasumpong-sumpong. Ay, ngayon na. Sakit. Hindi. Wala. Simula po nung naputol. Simula nung inopera. Sadya hindi na siya nasakit. At yun lang nung sugat. Siyempre, nakirot siya pagka Pero ngayon, okay na. Sabi din naman ng doktor ko, okay na. Kung kailangan ko lang na talaga. Para na hindi na umuwi. Sa ngayon ay ayos na si Nanay Elsie. Pagamat ito ang nangyari sa kanya, ay meron pa din siyang pamilya na patuloy yung pag-alaga at suporta. Malaking pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay, ngunit nananatili siyang malakas ang loob. Kaakibat na ang pag-iingat sa kanyang kalusugan upang hindi na magkameron pa ng ibang komplikasyon. Kahit nawala ng paa at abilidad na makalakad, ang buhay niya ay meron pa ding direksyon. Ano pong mapapahin niyo po sa mga tao katulad po namin kabataan na upang maiwas po sa diabetes? Kaya mag-ingat. Tapos iwas sa mga matamis, yung mga ganun. Dahil yun na naman sa diabetes, kailangan bawas ang matamis, bawas ang kanin. Yung syempre, yung weight niyo din po, like yung mga
Kailangan. Iwasan po ang bisyo, ano? Bisyo, iwasan po ang Wala bisyo. naman yata kayong bisyo. Siyempre, nag-aaral pa, wag na muna. Huwag na po bisyo po. So, ayun. Yan lamang po. Nasagot po lahat. Marami pong salamat sa pag-welcome po sa amin. Matapos ang aming panayam, ay meron kami mga napagtanto. Naisip ko lang na yung mga simpleng ginagawa natin sa araw-araw talaga ay nakaka-apekto sa takbo ng buhay natin, lalong-lalo na sa kalusugan. Prevention is better than cure. Ang pagkakasakit ay maraming kalakip na pagtitiis. Hindi lahat ng bagay ay magagawa natin kasi minsan talagang tatamaan tayo. Mag-ingat. Hindi hadlang ang kapansanan para makasabay sa takbo ng buhay. Mag-ingat. 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 Kaunting tamis ay sapat, sa kalusugan ay walang katapat. Ang buhay ay kay tamis. Lalo na kung walang diabetes.